Si Sae Kang ay nagtanong kung inatake sila ni Suyan Kim ng mag-isa, iniisip kung ganoon ba talaga ito kalakas. Sabi ni Jion Lee na siya na ang pupunta, binanggit niyang hindi pa siya tapos mag-warm up. Ngunit sumagot si Hak Chenzu, sinabing hindi, dapat siya ang pumunta. Ipinaliwanag niyang siya ang may kagagawan nito. Dagdag pa niya, alam niyang madaling talunin ang mga taong nagpapadala sa bug zone ng damdamin. Hiling na lang daw na ipagdasal siya. Samantala, nagtanong si Jeong Zhang kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtaka siya kung bakit pumasok si Suyan Kim sa teritoryo ng kalaban ng mag-isa, gayong inutusan lang niya itong atakihin ang Routes Am. Tinanong niya kung bakit hindi nila ito pinigilan at humingi siya ng paliwanag. Habang sinisindihan ni Haiwandong Lee ang kanyang sigarilyo, naipahayag niya ang pagkainis. Ano raw ang silbi ng maingat na pagpaplano kung wala namang sumusunod dito? Sinabi ni Haiwandong Lee na hindi niya kayang pigilan si Suyan Kim. Dahil dito, nagtanong si Jeong Zhang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Haiwandong Lee na hindi pa niya kailanman nakita si Suyan Kim na ganoon kagalit. Samantala, inaatake ni Suyan Kim ang ilang siga. Iniisip niyang binubuli lang siya ng mga ito at gusto lang nilang magpasikat sa pamamagitan ng pananakit sa kanya. Dumating si Cheng Dongchoi at nagtanong kung naintindihan na niya. Sinabi niyang mananatili siyang ganoon hanggang sa makabalik ang mga babae pagkatapos ng klase. Sumang-ayon si Kuza habang nakaupo sila sa sahig, walang saplot. Tinanong ni Chung Dongchoi si Suyan Kim kung bakit hindi siya sumasagot. Habang iniisip naman ni Suyan Kim na si Kuza ay binubuli rin dahil tinulungan siya nito. Nagtanong si Cheng Dongchoi kung ilang minuto pa bago mag-recess. Sinagot siya ng kanyang kaibigan, mga 10 minuto pa. Sumagot siya na magiging nakakatawa ito. Kinumpirma iyon ng kaibigan niya at tinanong kung paano niya naisip ang planong ito. Tinanong ni Suyan Kim kung ano ang gagawin nila ngayon. Sinabi ni Kuza na tumakbo na lang sila. Dagdag pa niya, mas mabuting tumakbo at mabugbog kaysa matawag na mga manyak. Huminto sila at lumingon sa likod bago simulan ang kanilang misyon. Bago pa ang lahat ng ito, ang tanging lakas ng loob na meron si Suyan Kim upang pumasok sa eskwelahan araw-araw ay hindi mula sa kanyang mga magulang o mga guro, kundi kay Kuza. Naniniwala siyang dahil kay Kuza, nakakaya niyang tiisin ang araw-araw na kalupitan at patuloy na mabuhay. Para kay Suyan Kim, hindi lang kaibigan si Kuza, kundi isang tagapagligtas. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan binubugbog ni Suyan Kim si Hak Jinju. Hinawakan niya ito sa kwelyo at tinanong sa huling pagkakataon. Saan si Hak Jinju? Sumagot si Hak Jinju na alam niya, kaya binitiwan siya ni Suyan Kim. Tinanong ni Hak Jinju kung siya ba talaga ang hinahanap ni Suyan Kim, saka sinabing alam niya kung nasaan ang taong hinahanap nito. Sinabi ni Suyan Kim na dalhin siya roon, ngunit bigla siyang sinuntok ni Hak Jinju sa mukha at itinapon palayo. Sa puntong iyon, ibinunyag ni Hak Jinju na siya mismo ang tunay na Hak Jinju. Samantala, inabuso ni Pak Jinju si Suyan Kim. Sinabi nitong kung may hinahanap siya, ang una niyang dapat gawin ay alamin ang itsura nito. Binigyang diin niya na hindi basta makikita ni Suyan Kim ang hinahanap niya kung naghahanap lang siya ng bulag-bulagan. Dagdag pa niya, ang mga taong nagpapadala sa bug zone ng damdamin ay madaling talunin. Dinilaan niya ang kanyang metal na kamao bago muling nagsalita. Tinanong ni Pak Jinsu kung bakit isang suntok lang ng brass knuckles ang agad na nagpabagsak kay Suyan Kim. Nabanggit pa niya kung gaano ito kaina. Tinanong niya kung paano nagawang makarating ni Suyan Kim hanggang dito, at binanggit niyang alam niyang hinahanap siya ni Suyan Kim dahil kay Kuza. Lumapit si Hak Jinsu kay Suyan Kim at sinabing binugbog niya si Kuza dahil naiinis siya sa taba nito. Patuloy niyang binugbog ng matindi si Suyan Kim, binanggit niyang talagang pinahirapan niya ito, at inalala kung paano siya nagmakaawa noon. Pagkatapos, ipinatong ni Hak Jinju ang paa niya sa ulo ni Suyan Kim, tumawa, at binanggit na umiiyak ito noon at nagmamakaawa ng tulong, humihingi ng tawad tulad ng isang hanggal at matabang tao, umiiyak na parang baboy. Ngayon, pagkakataon naman ni Suyan Kim. Halos suntukin ulit siya ni Hak Jinju, pero pinigilan siya ni Suyan Kim, sinabing huwag magsinungaling. Ipinaglaban ni Suyan Kim na hindi kailanman magsasalita ng ganoon si Kuza, at idinagdag niyang hindi ito sisigaw o magpapakita ng kahinaan sa basura gaya ni Hak Jinju habang hinahawakan ang buhok nito.
Ipinaliwanag pa ni Suyan Kim na ang lahat ng pagmamakaawa noon ay kathang-isip lang sa isipan ni Hak Jin-soo. Nag-init si Hak Jin-joo at muling inabuso si Suyan Kim, sinuntok ito sa mukha. Binalaan siya ni Suyan Kim na maling tao ang kinalaban niya, at sa kanya inactivate ang kanyang normal card, Berserker. Nag-transform siya sa isang Berserker na hindi nakakaramdam ng sakit sa loob ng 2 minuto. Naguluhan si Hak Jin-joo at hindi makapaniwalang nakakatayo pa rin si Suyan Kim. Samantala, lumabas ang quest window at inabisuhan na sa loob ng susunod na 2 minuto, hindi makakaramdam ng sakit si Suyan Kim. Muli siyang sumugod si Hak Jin-joo upang umatake, sinabing kahit na ganoon, matatalo pa rin niya ito. Ngunit hinawakan ni Suyan Kim ang mukha niya at sinabing, "Makinig kang mabuti, sa loob ng 2 minuto, bagbog sarado ka sa akin." Sa kanya kinalmat ang mata nito. Napahawak si Hak Jin-soo sa kanyang mata at napasigaw sa sakit. Sa wakas, ginamit ni Suyan Kim ang Yobyap Taehon move no. 114 Sanbuot Chiga, isang malakas na suntok na nagpatilapon kay Hak Jin-soo. Naglakad siya papalapit kay Hak Jin-soo, ipinatong ang paa niya sa mukha nito, at ginamit ang Yobyap Taehon move no. 112 Hanulbapki. Hinawakan niya ang damit ni Hak Jin-soo at sinabing, "Bumangon ka." Binanggit ni Suyan Kim na mayroon pa siyang 110 segundo, at napansin niyang ang bilis ng oras. Lumabas ang quest window, inaabisuhan siya na natapos na ang epekto ng Berserker card. Binalaan niya si Hak Jin-joo na kung gagalawin niya ulit si Kuza, papatayin niya ito. Pagkatapos, nag-notify ang quest window kay Suyan Kim na bilang parusa, mawawala ng malay si Hak Jin-soo. Dumating si Seongmun Lee, ang ika-7 pinakamalakas sa South Gangbok High, at nagtanong kung natalo na si Hak Jin-soo. Isa sa mga kasamahan niya ang sumagot, mukhang huli na sila. Tiningnan ni Seongmun Lee si Suyan Kim at nagtanong, "Si Suyan Kim ba yan?" Kinumpirma ito ng kaibigan niya, idinagdag na hindi suot ni Suyan Kim ang tank top niya. Tumango si Seongmun Lee at sinabing, "Sabihin kay Saek Kang na nahuli na natin si Suyan Kim." Samantala, sinabi ni Haro Song na kailangan niyang iligtas si Suyan Kim. Binanggit niya na hindi niya makontak si Suyan, na nangangahulugang may masamang nangyari. Sumagot si Jeol Zhang, sinabing si Suyan ay literal na nasa gitna ng teritoryo ng kaaway, kung saan nagkalat ang pinakamalalakas na mandirigma ng South Gangbok. Ipinaliwanag niyang kung magpapadala sila ng isang mahina-hinang mandirigma, madadakip lang ito kasama ni Suyan Kim. Tinanong ni Haro kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Jeol Zhang na nakapagpadala na siya ng isang tao. Tinanong ni Haro kung sino iyon. Sa isip niya, ang tanging taong may kakayahang mabuhay at maibalik si Suyan Kim ay Ha Jong-go. Sa kabilang banda, binuhat ni Ha Jong-go si Suyan Kim sa kanyang balikat. Nagulat si Seongmun Lee, sinabing hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Ha Jong-go kung talagang iniisip nito na makakadaan siya sa kanilang lahat ng mag-isa. Sumagot si Ha Jong-go, "Layuan niyo ako." Ngunit nagpatuloy sa pagtatanong si Seongmun Lee. Tinanong niya si Ha Jong-go kung ano ang ginagawa nito doon. Nag-alinlangan siya, talaga bang iniisip ni Ha Jong-go na kaya nitong labanan silang lahat ng mag-isa? Napansin niyang tila naniniwala si Ha Jong-go na kaya niyang lumaban habang pasan ang isang walang malay na tao. Tinanong pa niya kung sino sa tingin ni Ha Jong-go ang sarili niya, Superman ba? Pinaupo ni Ha Jong-go si Suyan Kim sa pader, saka mabilis na sumugod upang umatake. Ngunit sinalubong siya ng isang kontra-atake at binugbog siya ng husto. Tinanong niya si Seongmun Lee kung ano ang gusto nitong ipakita niya. Sumagot si Seongmun Lee, "Sige, kahit ano." Pero napansin niyang sobrang outnumbered si Ha Jong-go. Sinabi niya, "Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal." At agad silang sumugod upang sabay-sabay na atakihin si Ha Jong-go. Samantala, isang lalaki ang tumawag kay Seongmun Lee. Habang sinisindihan nito ang kanyang sigarilyo, ipinabatid nito ang isang agarang balita. Tinanong ni Seongmun Lee kung ano iyon. Lumapit ang lalaki at bamulong sa kanyang tenga. Natawa si Seongmun Lee at sinabing, "Nakakakiliti ang bulong mo." Ngunit ilang sandali lang, nalaglag ang sigarilyo mula sa bibig niya. Napakunot ang noo niya at muling tinanong, "Ano ang sinabi mo?" Nagbago ang eksena patungo sa South Gangbok High, kung saan mabilis na dumating si Seongmun Lee. Binuksan niya ang pinto at agad na tinanong si Sok Kang,
Ano ang nangyari? Nagulat si Sok Kang at sumagot. Ano ang ibig mong sabihin? Anong nangyari? Tinanong niya kung bakit nandoon si Seongman Lee. Sumagot si Seongman Lee, akala ko si Hajonggo ang inaasikaso mo. Pinakalma siya ni Seongman Lee at sinabing, inaayos na ng mga tauhan ko si Hajonggo, pero agad akong pumunta rito nang marinig ko ang balita. Nagtanong si Jian Lee, ano bang balita? Sinagot siya ni Seongman Lee, ang East Gangbok ay umatake sa atin. Bakit lang kayo nakatayo dyan? Biglang sumabat si Sok Kang. Sandali lang, hindi tayo inaatake ng East Gangbok. Kung totoo yan, ako ang unang makakaalam. Ni hindi pa nga sila gumagalaw. Saka siya nagtanong, sino ang nagpapakalat ng maling impormasyon? Nag-isip si Sok Kang at sinabing, may ideya ako kung sino. Malamang pukana ito ng West Gangbok. Para makatakas sina Suyan Kim at Hajonggo. Samantala, sa West Gangbok High, nakaupo si Ji Haekzang sa isang mesa at sinabing, hindi tayo pwedeng basta na lang maghintay. Tinanong ni Haro Song, dapat ba nating tulungan sila? Naalala niyang ang pagtulong kay Hajonggo. Ang tanging magagawa nila, pero kailangan nilang mag-ingat, bago gumawa ng isang malaking aksyon. Bigla siyang napabuntong hininga at sumigaw. Hulihin siya, tumatakas siya, habang tumatakbo si Hajonggo, bitbit si Suyan Kim sa kanyang likuran. Umasa siyang ligtas silang makakabalik. Ngunit dumating si Sok Kang. At nakumpirma niyang sina Suyan Kim at Hajonggo nga iyon. Sinabi niya, hindi natin pwedeng hayaang makatakas sila. Dapat mahuli natin sila anuman ang mangyari. Idinagdag niya na baka ito na ang tanging pagkakataon nilang mahuli. Sina Suyan Kim at Hajonggo. Agad niyang inutusan ang lahat ng mandirigma sa South Gangbok na magtungo sa ruta papunta sa West Gangbok High. Iniutos niyang ipadala ang lahat ng tauhan upang habulin si Hajonggo. Alam niyang dahil pasan niya si Suyan Kim, hindi siya makakalaban ng maayos. Matapos iyon, idineklara niya, hindi natin hahayaang makatakas ang West Gangbok High. Tatapusin natin sila ngayong araw. Samantala, dumating si Yoongi Park, ang rank 14 sa South Gangbok High, at nagtanong, huli na ba ako sa laban? Sumagot si Sung Jun, Jin, ang rank 16, hindi pa, andyan lang sila. Sinabi niyang bilasan nila, at agad tumakbo upang atakihin si Hajonggo. Pinatalsik ni Hajonggo ang isa sa kanila gamit ang isang malakas na sipa. Saka siya napaisip, bakit nga ba ako lumalaban para protektahan si Suyan Kim? Pinaalala niya sa sarili, dahil magkaibigan kami. Tinanong siya ni Yoongi Park, sigurado ka bang kaya mo pang lumaban? Napaisip si Hajonggo, si Yoongi Park ay tila kakaiba. Pero sa isang paraan, parang nakakagaan ng loob ang presensya nito. Napangiti siya at sinabing, sige na, tama na ang sasat, kung gusto mo akong labanan, lumapit ka. Napagtanto niya, ito ang unang beses na lumalaban ako, para protektahan ang isang tao. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang ulo at sinabing, come on, isa lang naman siya. Biglang sumabat si Yoongi Park at tinawag siyang tanga. Ano ka ba? Bakit naman namin siya aatakihin? Sinabi niyang mas mainam kung si Suyan Kim na lang ang atakihin. Dahil siya naman talaga ang tunay nilang target. Sabay silang tumakbo upang atakihin si Suyan Kim. At sinabing, follow. Ngunit biglang sumulpot si Hajonggo. Hinabol ang dalawa, at hinarangan ang kanilang pag-atake. Samantala, sinabi ni Haiwandong Lee, na kailangan na nilang magmadali upang tumulong. Dahil sobrang dami ng oras ang nasayang. Sinabi niya na kung dumating pa si Sok Kang, hindi na rin kakayanin ni Hajonggo na makipaglaban ng mag-isa. Nagtanong siya kung bakit hindi pa sila pumupunta roon para tumulong. Saka nag-isip kung may iba pa silang pakulo. Pinag-isipan niya ito at inisip na baka nga may panibago silang plano. Tinanong niya, ano kaya ang plano nila sa pagkakataong ito? Sa kabilang banda, iniisip ni Jaco Zhang na wala na silang natitirang estratehiya. Pakiramdam niya, naubusan na sila ng paraan. At ang tanging magagawa nila ngayon, ay ipagkatiwala ang laban kay Hajonggo. Napabuntong hininga si Haro Song at sinabi, hindi ko na kaya to. Saka nagpasya siyang pumunta. Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang sarili bilang pain, upang ilayo ang mga kalaban kay Hajonggo. Alam niyang hindi siya kasing lakas nila, pero mabilis siya. Biglang dumating si Hajonggo at sinabi, hinti lang, Miss Harusyang. Napalingon siya at nagtanong,
Sino yan? Inihagis ni Hodge Anggo si Suyan Kim sa lupa. At napabagsak rin siya sa sobrang pagod. Halos hindi makapaniwala si Hyendong Lee. Dahil tila nakaligtas si Hodge Anggo sa napakadelikadong sitwasyon ng mag-isa. Ilang sandali pa, dumating si Sok Kang at nagtanong. Nakatakas na ba si Hodge Anggo bago pa tayo dumating? Nag-isip siya kung paano nito nagawang bitbitin si Suyan Kim. At napagtanto niyang mali ang naging tansya nila kay Hodge Anggo. Tinanong ni Jian Lee, ngayon, anong gagawin natin? Walang pakialam na sumagot si Sok Kang. Hindi na mahalaga. Nag-utos siya na tumungo na sila diretso sa West Gangbok High. Samantala, napansin ni Seongman Lee na parehong bagsak na sina Hodge Anggo at Suyan Kim. Ibig sabihin, mahina ngayon ang West Gangbok, isang perpektong pagkakataon para salakayin sila. Bigla namang dumating ang isang estudyante at tinawag si Sok Kang. Boss, inaatake tayo ng East Gangbok. Napatigil si Sok Kang at napamura. Nasilo na naman tayo ng pukana ng West Gangbok. Ngunit iginiit ng estudyante, hindi, totoo ito, binanggit niya si Yihahan, na naniniwalang kaya niyang sakupin ang West Gangbok High kahit kailan niya gustuhin. Pinaliwanag ng estudyante na ang tunay na target ni Yihahan ay ang South Gangbok. At habang abala sila rito, sinamantala nito ang pagkakataon para umatake. Nag-aalala siyang kung umatake sila sa West Gangbok ngayon. Mapapahamak ang South Gangbok headquarters. Tinanong niya kung ano ang gagawin nila. Napamura si Sok Kang at sinabing, dapat si Yihahan ang inaatake niya, hindi ako. Sa kanya sinisi si Suyan Kim sa nangyaring ito. Makalipas ang ilang sandali, nagmulat ng mata si Suyan Kim habang nakahiga sa kanyang kama. Napansin niyang unti-unti na siyang nakakaramdam ng ginhawa. Habang tinitingnan ng kisame, naisip niyang nasa bahay na siya. Inalala niya kung paano nilabanan ni Hodge Anggo ang napakaraming kalaban. Para mailigtas siya, hindi siya makapaniwala na lahat ng iyon nangyari lang sa loob ng isang araw. Dahil sa pagod, nagpasya siyang matulog. Napabuntong hininga siya at napangiti. Para na talaga akong siga. Saka siya pumikit at nakatulog. Samantala, isang babae ang pumasok sa kanyang kwarto. Biglang naglabas ng abiso ang quest window. Ang copy cloud ay nagpakita. Kasabay nito, lumabas ang isang babala. Nagbigay rin ng abiso ang quest window tungkol sa kanyang summon card. Ang copy cloud, ipinaliwanag nito na kapag in-upgrade ang copy cloud, magagawa nitong kopyahin at i-paste ang mga ulap. Ngunit ang epekto ng card festival ay nagbigay ng sariling isip sa copy cloud. Biglang nag-abiso ulit ang quest window. Ang copy cloud ay nagkaroon na ng sariling kaisipan. Habang nakahiga si Suyan Kim, umupo sa kanyang dibdib ang copy cloud. At unti-unting lumapit sa kanya. Muling nag-abiso ang quest window. Ang copy cloud ay gumagalaw sa sariling kagustuhan. Napatayo si Suyan Kim at nakita niya itong palapit sa kanya. Sa gulat niya, tinadyakan niya ito palayo. Tinanong niya, ano yan? Anong ginagawa mo rito? Napaisip siya kung ano ang nangyayari. Sinusubukan ba nitong patayin siya? Napatingin siya sa paligid at iniisip kung may kinalaman dito ang South Gangbok. Baka binayaran nila ito para atakihin siya habang natutulog. Habang nakabalot sa kumot, sinabi niya, hindi, malamang hindi naman yun. Napabuntong hininga siya at napangiti ng bahagya. Pamilya pa rin naman tayo, hindi ba? Napahinto siya sandali, iniisip kong. Ito ba ay dahil kumupit siya ng pera mula sa wallet ng kapatid niya noong isang araw? Tinanong niya kung paano nito nagawang gustuhin siyang patayin. Dahil lang sa ganoong bagay. Napatingin siya sa isang marka sa leeg nito. At napagtanto niyang siya nga ito. Ang ulap, walang duda. Ito ang tato ng copy cloud. Pero hindi niya naman ito tinawag. Posible bang nasummon niya ito habang natutulog siya? Biglang tinawag siya nito at nagtanong. Anong problema? Napaisip siya. Nagsalita ba ito? Maya-maya, narinig niya ang boses ng kanyang nanay. Nak, bakit gising ka pa? Napabalikwas siya at sinabing. Papasok na po ako. Dali-dali niyang hinawakan ang copy cloud. Tinakpan ang bibig nito, at nagpalusot. Wala po to, nanunood lang ako ng porn. Pinagalitan siya ng nanay niya. Kinabukasan, paggising niya, naisip niyang ang epekto ng card festival. Ang nagbigay ng sariling isip sa ulap. Napatingin siya sa copy cloud summon card. At hindi alam kung ano ang gagawin.
Kaya tinalya niya ito at tinakpan ang bibig. Napaisip siya, bakit sa lahat ng anyo, kapatid ko pa ang napili nitong gayahin? Tiningnan niya ang ulap at sinabi, alisin ko na ang tape sa bibig mo. Pero mananahimik ka lang, okay. Tumingin ito sa kanya at nagtanong, bakit mo gusto yun? Napaisip siya, mukhang kaya nitong makipag-usap ng maayos. Muli itong nagtanong, bakit ko kailangang manahimik? Nag-isip siya saglit, saka sumagot. Kasi sa labas ng pintong yan, may isang tao na kamukhang kamukha mo. Kung may ibang tao na makakita sa kanya, guguluhin ito ang buong mundo. Dagdag pa niya, hindi ko rin pwedeng hayaang lumabas-labas ka kung kailan mo gusto. Sa ngayon, ginagamit niya ito bilang kapalit ni Haro Song. Ipinaliwanag niya, kapag nalaman ng iba na hindi ikaw ang tunay na Haro Song, malalaman ito ng North Gangbok. At baka, pagpira-piresuhin nila ako. Tinanong niya kung naiintindihan nito ang sinasabi niya. Sinabi niyang aayusin niya agad ang problemang ito. Kaya hanggat maaari, huwag muna itong lumabas. Maliban kung siya mismo ang tatawag dito. Tinanong niya kung kaya ba nitong gawin yun. Pero umiling ang Copy Cloud at sinabing, hindi, pakiramdam ko nakakulong ako rito at ayoko nang bumalik. Napatingin siya rito. Sa wakas, napagtanto niyang, hindi man lang niya naisip kung ano ang pakiramdam ng Copy Cloud. Kapag hindi ito na-summon, baka ang mundong tinutuluyan nito ay wala ng iba kundi isang madilim at walang lamang espasyo. Tumayo siya at nag-alok ng solusyon. Ano kaya kung 5 oras sa isang araw palalabasin kita? Ay summon kita, tapos magkasama tayo ng 5 oras kada araw. Nag-alok siya ng isang sombrero para makalabas ito at makita ang mundo. Masaya yun, sabay tapik sa balikat nito. Ano, game? Nag-isip ito saglit bago sumagot. Sige, ayos yan. Ngumiti siya. Ayos. Simula na ang 5 oras nila. Habang nakaupo siya sa klase, naisip niya, ngayon ay Lunes. Ang sabi niya kagabi, 5 oras lang sila dapat magkasama. Pero inabot ng buong gabi ang pagpapaliwanag niya. Kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng Copy Cloud. Naupo siya sa silya niya, sobrang pagod. Napabuntong hininga siya at pabirong inisip. Oo nga naman, ang saya nga pala nito. Pero ngayon na may sarili ng isip ang Copy Cloud, hindi niya na ito basta pwedeng itaboy. At sa sobrang puyat niya, ni hindi siya nakatulog kahit saglit. Dumating si Kuza at napansin ang itsura niya. Parang pagod ka ah. Napangiti si Kuza at sinabing, ganon talaga sa edad natin. Madalas tayong walang tulog sa gabi. Tinanong siya ni Suyan Kim. Ikaw, okay ka ba? Ano sabi ng doktor? Idinagdag niya, sinabi mong wala namang nabali, di ba? Tumango si Kuza at sinabing, baka kasi sobrang tibay na ng muscles ko, kaya hindi naapektuhan ang buto ko. Ngunit seryoso siyang nagtanong muli, yun ba talaga ang sabi ng doktor? Saka siya pabirong nagmungkahi, baka kailangan mo nang magpatingin sa ibang doktor. Si Kuza ay nagtanong, ano na naman ang nangyari sa'yo ngayon? Pero naisip ni Suyan Kim, hindi maghihilom ang sugatang puso niya. Alam niyang tumutibok pa rin ito sa loob ng kanyang dibdib. Pero bakit pakiramdam niya ay naiwan niya ito sa kanya? Naalala niya si Jiun Lee. Tinanong siya ni Suyan Kim, bakit nakatitig ka lang sa kisame? Habang malalim siyang nag-iisip, naisip niya, siguro ito na nga ang pag-ibig. Biglang pumasok si Karen Bick sa klase. Napatingin si Suyan Kim at napabulong. Wow, hindi siya late ngayon. Namula si Karen at bigla siyang sinampal. Samantala, naglabas ng notification ang Copy Cloud. Master, nataman ka. Napaisip si Suyan. Sinampal niya ako nang wala namang dahilan. Tila ba na-offend siya sa mismong pag-iral ko. Pero higit pa riyan, gusto niyang malaman. Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Habang naupo si Karen sa kanyang upuan, halatang inis ito. Sa kabilang banda, 2 babae ang nagtanong kay Karen. Nanaginip ka bang nakipag-date ka kay Suyan Kim? Bigla niyang pinashush ang dalawa. Saka sumagot, nakakatawa yan. Isa sa mga babae ang tumawa at sinabing, pero hindi naman nakakapagtaka. Tumango si Karen Bick at sinabing, kasi naman, lagi na kaming magkasama. Tinanong siya ng isa, anong ginawa niyo sa panaginip mo? Napahagik-hak si Karen, wala lang, nag-date lang. Naghalikan ba kayo? Biro ng isa. Mainit ba ang eksena? Namula si Karen Bick, saka sumagot. Tumigil nga kayo.
Pero sa sagot niya, halatang may nangyari talaga sa panaginip niya. Naisip niya, ano na ang gagawin ko ngayon? Samantala, nag-abot ng pagkain si Suyan Kim kay Hodge Ongo. Sige, sayo na yung share ko. Nagulat si Hodge Ongo. Bakit? Sumagot si Suyan. Alam mo na, kapag nanaginip ka ng ganun tungkol sa isang tao, parang nagiging awkward. Tumango si Hodge Ongo. Tama, kahit hindi mo siya gusto noon. Bigla ka na lang magkaka-interes sa kanya. Tumawa si Suyan. Exactly. Alam mo kung alam mo. Grabe nga na naginip ako tungkol sa isang celebrity. Na hindi ko naman fan dati, pero ngayon. Tuwing napapanood ko siya sa TV, kinikilig na ako. Napaisip si Hodge Ongo, pero isang panaginip tungkol kay Suyan Kim. Sa kabilang banda, patuloy ang panunukso ng mga babae kay Karen Beck. Kaya pala ang cold mo sa kanya. Klaro na, tinanong naman siya ng isa. Bakit nga ba siya ang napanaginipan mo? Baka naman may gusto ka talaga kay Suyan Kim. Napahinto si Karen at sinagot sila. Sabi ko naman sa inyo, magkaibigan lang kami. Ngunit ngumisi ang isa, grabe ka mag-deny, girl. Nakakatakot ka na. Samantala, sa South Gangbok High, nagsalita si Sok Kang. Matagal-tagal na rin, tinipon niya ang lahat dahil siya ang tunay na lakas ng South Gangbok. Sa harapan niya, nakaupo sina Jinggu Oh, na ranked 4th sa South Gangbok High, at Chen Gayumin, na ranked 5th. Nagkomento si Jinggu Oh, sa totoo lang, palagi mong nakakaya ang lahat gamit lang ang lower ranks. Hindi ko inakalang ipapatawag mo kaming lahat ngayon. Biglang sumabat si Baam Sangjiang, na ranked 3rd sa South Gangbok High. Hulaan ko, tungkol to sa Gangbok Conference. Tumango si Yuhong na, aba, magaling ka talaga. Tama ka, kaya ko kayo tinipon ay dahil sa Gangbok Conference, at kay Suyan Kim. Nagpatuloy siya, si Suyan Kim, isang malaking tinak sa lalamunan ko. Isang lalaki ang nagtanong, anong gusto mong gawin namin? Ngumiti si Sok Kang, simple lang, kailangan ko kayong lahat, ang elite fighters ng South Gangbok, para durugan si Suyan Kim. Samantala, lumabas na ng eskwelahan si Suyan Kim kasama si Karen Beck. Napayan siya, sa wakas, uwian na rin. Ang haba ng araw na to. Nagreklamo siya, hindi pa nga ako nakatulog. Tapos may cleaning duty pa ako. Naitanong niya kay Karen, ikaw naman, ayos ka lang ba? Tumingin ito sa kanya, ano bang ibig mong sabihin? Parang ang weird mo kasi ngayon. Napataas ang kilay ni Karen. Ano, may nagawa ba akong mali? Umiling si Suyan, hindi ko naman sinasabi yun. Pero maghapon mo akong inaaway. Paano ako hihingi ng sorry kung hindi ko naman alam ang ginawa kong mali? Tiningnan niya ito at hinikayat. Halika na, sabihin mo na. Biglang may lumipad na basketball papunta sa kanila. Halos tamaan si Karen Beck. Agad siyang sumingit at sinagip ito. Napahawak si Karen sa kanya. Habang tinanong niya, ano yun? May sasabihin ka ba? Sayang, hindi ko narinig dahil sa basketball. Kinuha niya ang bola at ibinalik sa mga estudyante. Mag-ingat kayo, baka makadisgrasya kayo. Sigaw niya. Nagsorry ang mga estudyante. Ayos lang. Salamat. Sisiguraduhin naming magiging magagaling kaming basketball players. Habang naglalakad sila, biglang tinawag siya ni Karen Beck. Tigilan mo yan. Nagtaas siya ng kilay. Ha? Anong ginawa ko? Tigilan mo lang, okay. Ang weird kasi. Tapos, bigla siyang lumakad palayo. Napakamot siya ng ulo. Ha? Anong weird? Pero hindi ito sumagot. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagtanong si Karen. May gagawin ka mamaya pagkatapos ng klase. Umiling siya. Sorry, may lakad na ako. Sakto namang dumating si So Hayong. Pinakilala siya ni Suyan Kim. Siya nga pala, kaibigan siya ng ate ko. May pupuntahan lang kami. Biglang napatingin si Karen Beck kay So Hayong. Sino raw ang kaibigan ng ate mo? Parang nakita dati ah. Biglang hinawakan ni So Hayong ang braso ni Suyan. Sabay biro. Aba, natulog pa nga to sa bahay ko. Nanlaki ang mata ni Karen. Ano, natulog ka sa bahay niya? Napaatras agad si Suyan. Oy, teka lang. Soha, isipin mo naman kung paano tunog niyan. Nilinaw niya. Oo, natulog nga ako sa bahay niya, pero hindi sa ganoong paraan. Tumaas ang kilay ni Karen Beck. Ganon. Paano nga ba? Napahinga ng malalim si Suyan Kim.
Pumunta lang ako roon para tumambay, tapos nakatulog ako sa sofa. Aminado si Karen Dick na tama naman technically, pero pabirong nagbiro, di ibig sabihin, naghalikan na rin tayo. Nag-react agad si Suyan Kim. Ano ka ba? Mag-isip ka rin ng sasabihin mo. Nagtaas ng kilay si Karen. Bakit, hindi ba counted ang indirect kiss? Sumabat si So Hayong. Ayun nga ang punto ko, saka teka, sino ka nga ulit? Nagpakilala si Karen Dick. Ako, kaklase ako ni Suyan Kim. Ngumiti si So Hayong. Sorry ha, pero may lakad na kami ni Suyan Kim ngayon. Pero biglang nag-alok si Karen. Di sumama na lang ako. Napakunot noo si So Hayong. At bakit ka naman sasama? Nagpaliwanag si Karen. Nandoon din naman ang ate ni Suyan Kim. Napaisip si Soha. Ganon. Kami tatlo, bata pa lang, magkakasama na kami. Palagi kaming nagkikita ng ganito. Pinagmasdan niya si Karen. Bakit parang ang weird mo ngayon? Tumaas ang kilay ni Karen Dick. Excuse me, kaklase ko lang si Suyan Kim. Bakit parang mas affected ka pa kaysa sa akin kung anong ginagawa niya? Napangiti si Soha. Bakit, may gusto ka ba kay Suyan Kim? Biglang uminit ang dugo ni Karen. Anong sinasabi mo dyan? Nagpatuloy si Soha. Alam mo, parang gusto mong pumagitna sa aming dalawa. Kasi naman, kung simpleng kaklase ka lang, hindi ka mag-aasta ng ganito. Nagpanteng ang tenga ni Karen Dick. Teka lang. Kung meron man akong nararamdaman para kay Suyan Kim, isa lang yun, inis sa ugali mo. Huminga siya ng malalim. Ano bang pakialam mo kung anong gawin namin? At saka siya tumalikod. Ano ka ba, uuwi na ako. Pagka-uwi sa bahay, agad naligo si Karen Dick. At habang nakaupo sa bathtub, tumawag siya sa kaibigan niya. Narinig niya ang boses nito. Yan ba talaga ang sinabi sa'yo nung So Hayong na yun? Tumango si Karen. Oo, at alam mo ba, ang sama ng tingin niya sa akin. Napahinga siya ng malalim. Anong problema niya, ha? Parang bigla na lang siyang nag-flip out. Nagtaas ng kilay ang kaibigan niya. Ano naman ang ginawa mo? Anong ibig mong sabihin? Narinig niyang tumawa ng bahagya ang kaibigan niya. Hindi ko kasi nakikita na iyon lang ang dahilan. Listen, naiintindihan ko kung bakit nabuwayzat ka nung biglang hinawakan ni Soha ang braso ni Suyan Kim nung unang kita mo sa kanya. Pero hindi lang naman yun ang kinaiinisan mo talaga, di ba? Napatigil si Karen. Anong pinagsasabi mo? Nagpatuloy ang kaibigan niya. Ano ka ba, kung hindi niya gusto ang ugali mo, di sinabi na lang niya ng diretsyo. Pero hindi siya nagpatalo sa'yo kaya sinabi niya na naghalikan sila ni Suyan Kim. Nagpanteng ang tenga ni Karen. Ano bang trip niya? Tumawa ng mahina ang kaibigan niya. Ang weird nga, no? At saka kung wala siyang nararamdaman para kay Suyan Kim, bakit siya affected kung anong ginagawa niya? Napakagatlabi si Karen. Ano bang sinasabi mo? Nagbuntong hininga ang kaibigan niya. Okay, magpakatoto tayo. Nagtaas ng kilay si Karen. Magpakatoto saan? Narinig niyang ngumisi ang kaibigan niya. Ganito na lang, ano mararamdaman mo kung biglang nagka-girlfriend si Suyan Kim? Yung tipong lagi silang nagde-date, tapos naglalampungan. Ano kaya ang mararamdaman mo? Tinanong niya kung totoo bang walang mararamdaman si Karen Dick. Nina si Karen Dick at sinabing, "Shut up." Tumawa ang kaibigan niya. Sabi ko na nga ba, tama ako. May crush ka sa kanya. Naisip niya kung seryoso nga bang gusto niya si Suyan Kim. Pero agad din niyang itinaboy ang ideya. Mali ako, sabi niya sa sarili. Ngunit nang aasar ang kaibigan niya. Suyan Kim at Karen Dick, sitting in A3, K is ayag. Maya-maya, tumayo ang guro sa harap ng klase. Mukhang kumpleto ang lahat ngayon. Sinimulan niya ang roll call. Jiek Jiang, present. Haru Song. Napatingin siya kay Haro at napansin niyang namumula ito. Oy, bakit ka namumula? Biro ng guro. Medyo nakakailang yan Nagpatuloy siya. Guk Jong. Hyundong Lee. Napakunot noo ang guro. Teka, sino si Guk Jong? Napatingin si Guk Jong. Hindi ba Kuza ang totoo mong pangalan? Tumawa ang iba. Okay, Heijen Gu. Nilingan niya si Heijen at napailing. Bakit ikaw lang ang mukhang astig dito? Biro niya. Baby, pinanganak ka na talagang ganyan. Maya-maya, seryoso siyang tumingin kay Suhang Kim. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito.
Nagtaas ng kilay si Paiwan Dongli. Anong araw? Ngumiti ang guro. Tama, ngayon ang Gangbok Conference. Nag-ingay ang klase. Oras na ulit para sa Gangbok Conference, paliwanag ng guro. Isang pagtitipon ng lahat ng mga pinuno mula sa high schools ng Gangbok. Ang lahat ng dumalo noong nakaraang conference. Nandyan ulit ngayon. At baka makilala pa natin ang leader ng North Gangbok High. Napabuntong hininga siya. At yan ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag ngayon. Ngunit bigla siyang nagdagdag. Pero, may promotion match din akong pinlano ngayong gabi. Sumabat bigla si Jiek Jiang. Next time, Suyen Kim, sabihan mo kami ng maaga tungkol sa mga ganito. Napatawa si Suyen Kim. Aba, wala ka talagang utang na loob. Lumapit siya kay Jiek Jiang. Sige, advisor natin si Jiek Jiang. May gusto siyang sabihin. Nagpasalamat si Jiek Jiang. Alam ko, dati, nagpakilala lang tayo sa ibang mga leader. Pero ngayon, ibang usapan na. Tumingin siya sa lahat. May isang layunin ang West Gangbok High sa conference na to. Napatingin ang lahat sa kanya. Ano ang layunin natin? Tanong ng isa. Ang layunin natin, ay bumuo ng alyansa kay Yihan ng East Gangbok High. Nagsimula ang bulungan sa paligid. Laban pa rin tayo sa South Gangbok High. At ang totoo, ang East Gangbok High ang laging sagabal sa atin. Oo, kayang pigilan sila ni He Jin-gu. Pero mas mainam kung may alyansa tayo sa kanila. Para mas magamit natin ang talento niya sa ibang bagay. Ngumiti siya. Kung gagawa tayo ng kasunduan kay Yihan, magtutulungan tayo para pabagsakin ang South Gangbok High. At pag nangyari yun, matatapos na ang laban na to kay Sok Kang. Tumawa si Suyen Kim. Grabe, genius ka talaga. Tumayo siya at tiningnan ng lahat. Narinig nyo na, oras na para sa conference. Fair na, ang destinasyon natin, Gangbok Conference. Sa kabilang banda, Yihan, ang leader ng East Gangbok High, ay nakangiting lumapit kay Sok Kang ng South Gangbok High. Aba, ang aga nyo naman dumating. Ngumiti siya, matagal na rin mula nung huli tayong nagkita, di ba? Tumingin siya kay Sok Kang. Namiss kita, bro. Napangisi si Sok Kang. Ang kapal ng mukha mo. Tumaas ang kilay niya. Wala ka bang utang na loob? Napailing si Yihan. Ha? Anong pinagsasabi mo? Sinaman siya ng tingin ni Sok Kang. Alam mong ninakaw mo ang teritoryo ko. Nagpatuloy siya. May pagkakataon ka noon para durugan si Suyen Kim at He Jin-gu. Pero hindi mo ginawa. Tumaas lang ang kilay ni Yihan. Kalimutan mo na yon. Nagkibit-balikat siya. Nandito tayo para sa Gangbok Conference, di ba? Tumawa si Sok Kang at biglang pinatong ang kamay sa balikat niya. Alam mo, mukhang kailangan kitang pakisamahan ng mabuti ngayon. Dumilim ang tingin niya, dahil ang mangyayari sa conference na to, nakadepende sa'yo. Samantala, dumating si Suyen Kim kasama ang grupo niya. Isa sa mga tauhan ni Yihan ang lumapit at nagtaka. Aba, parang nagulat ka. Tumango si Suyen Kim. Siyempre, bakit naman? Tanong ng lalaki. Napangisi si Suyen Kim. Sa huling conference, 3 lang ang dumating mula sa West Gangbok High. Pero ngayon, doble ang bilang namin. Lumunok ang lalaki. At hindi lang sila basta-basta. Ngumiti si Suyen Kim. Lahat sila, mauutak at malalakas. Tumingin si Yihan sa paligid. Grabe ang tensyon Napangiti siya. Mukhang magiging napaka-interesting ng conference ngayon. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.